Hindi ko inakalang ang isang simpleng tawag mula sa tatay ko ang magbabago ng lahat. Hello, pangalan ko ay Marikit. Ako ay 27 anyos. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Laguna, isang lugar na tahimik at puno ng mga alaala ng pagkabata. Simula nang maghiwalay ang mga magulang ko, bihira na kaming magkita ng tatay ko dahil lumipat siya sa Mindoro para sa trabaho. Ngunit tuwing dumarating siya rito o kapag napupunta ako sa kanya, para akong bumabalik sa isang mundo ng mga kwento at tawanan na puno ng init ng pamilya. Ang tatay ko, si Mang Delfin, ay may kakaibang paraan ng pagsasalaysay ng kanyang buhay. Parang bawat alaala niya ay isang kayamanang nais niyang ibahagi lamang sa akin. Palaging binabanggit niya ang mga dalampasigan sa Mindoro, ang mga puting buhangin at malinaw na tubig kung saan siya naglaro noong bata pa siya bago sila lumipat sa Maynila para sa mas magandang kinabukasan. Ako'y isang dalagang puno ng pangarap noon at palagi kong kinakantiyaw na sana'y mapuntahan namin ang mga lugar na iyon. Parati niyang sinasabi, "Marikit, balang araw, dadalhin kita doon." Ngiti ang kalimitang sagot niya habang hinahaplos ang buhok ko. Naniwala ako sa kanya, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong naisip na baka mahirap matupad ang pangarap naming iyon. Naiwan ang mga kwento sa likod ng abalang buhay, mga trabaho, at mga responsibilidad na humadlang sa amin. Hanggang sa isang araw na hindi ko inaasahan, tumawag siya sa akin. Matagal na kaming hindi nagkita, mahigit 1 taon na yata. Pero nang marinig ko ang kanyang boses, parang wala namang nagbago. "Marikit anak, kumusta na ang batang laging abala?" Ang kanyang boses ay may halong biro na palaging nagpapangiti sa akin. Napag-usapan namin ang mga simpleng bagay, ang bagong aso niya, ang panahon, hanggang sa bigla niyang tanong, "Paano kaya kung gawin na natin ang paglalakbay na matagal na nating pinag-uusapan?" Natungga ako sa aking kinauupuan, mahigpit kong hawak ang telepono, parang panaginip ang kanyang sinabi. "Anong paglalakbay?" Tanong ko, pilit kinukubli ang kaba sa boses. Tumawa siya. "Yun bang lagi mong gustong puntahan, ang mga dalampasigan sa Mindoro? Naiisip ko na ngayong nakapagre-retiro na ako, panahon na para matupad natin yan. At mukhang kailangan mo rin yan anak." Pumintig ang puso ko. Totoo ba ito? Ang paglalakbay kasama ang tatay ko sa mga lugar na kanya nang inilalarawan ay hindi lang basta isang bakasyon, para itong pagbawi ng isang bahagi ng aming pagkatao na nawala sa agos ng panahon. "Tatay, seryoso ka ba? Hindi ba ito isa lang sa mga biro mo?" Tanong ko, sabay ngiti ng bahagya. Tumawa siya ng malakas. "Iba ito, Marikit. Seryoso ako, nagsimula na akong magplano." "Saan mo gustong pumunta? Sabang o Baco? Maraming magagandang lugar dito." Naramdaman kong unti-unti akong nahuhulog sa kanyang plano. Pero may mga tanong pa rin. Trabaho, pera, oras. Ngunit habang nakatitig ako sa bintana ng maliit kong apartment sa Santa Rosa, nakita ko ang gulo ng lungsod na tila ba nag-uudyok sa akin na tanggapin ang alok niya. Parang hindi lang ito simpleng biyahe, kundi isang pagkakataon na muling buhayin ang aming koneksyon na matagal nang napabayaan. "Pag-iisipan ko muna," sagot ko, pero sa puso ko alam ko na ang sagot ay oo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga lugar na gusto naming makita, kundi tungkol sa muling paglalapit ng dalawang pusong matagal nang nagkalayo. Nakatitig ako sa telepono, hindi maalis sa isip ang mga pangyayaring maaaring magbukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Hindi ko maipaliwanag ang saya at kaba na bumalot sa akin matapos ang tawag ni Tatay Delfin. Ang puso ko ay tila naglalaro ng tambol sa dibdib, isang halo ng pag-asa at takot. Alam kong hindi ito basta-basta, matagal na naming pinag-uusapan ang paglalakbay na ito, ngunit ngayon, tila ba nabigyan ito ng bagong sigla. Sa araw-araw na pag-ikot ng buhay sa Santa Rosa, sa mga pulang bubong ng mga bahay at mga naglalakihang puno ng mangga, hindi ko maiwasang mangarap na muli naming maramdaman ang init ng araw sa baybayin ng Mindoro. Hello, ako nga pala si Marikit, 27 anyos, taga rito sa Laguna. Mahilig ako sa mga kwento ng aking tatay, lalo na yung mga tungkol sa kanyang kabataan sa Mindoro. Ang lugar na para sa akin ay paraiso, kahit hindi ko pa ito lubusang nabisita. Ang buhay ko ay simple lang. Nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer sa isang maliit na kumpanya dito sa bayan. Pero kahit gaano ako kabisi, ang mga kwento ni tatay ay palaging nagpapawi ng pagod ko.
Minsan kapag gabi na at tahimik ang bahay, naiisip ko kung paano niya nagawang mapanatili ang mga alaala ng pagkabata, mga araw na puno ng tawanan sa ilalim ng araw, mga laro sa tabing dagat, at mga kwento ng mga mangingisdang kanyang mga pinsan. Parang mga kayamanan ang bawat detalye na kanyang isinalaysay. Kaya nang tawagin niya ako at alukin ang paglalakbay, alam kong hindi ito basta pangako lang. Ito ay paanyaya na muling maglakbay sa nakaraan, sa mga pangarap, at sa isang bagong simula. Ang ideya ng pagpunta sa Mindoro ay hindi lang basta bakasyon para sa akin, para itong pagtakas mula sa abalang mundo ng lungsod, ang mga trapik, ingay at stress. Sa isip ko, doon ko mararamdaman ang tunay na kapayapaan, ang hangin na puno ng alat ng dagat, at ang init ng araw na bumabalot sa katawan. Hindi ko maipaliwanag ang excitement na bumabalot sa akin sa tuwing naiisip ko ang mga sandaling iyon, na magkasama kaming mag-ama, walang iniintinding problema maliban sa pagtuklas ng mga bagong tanawin. Ngunit syempre, hindi rin mawawala ang mga tanong sa isip ko. Paano kung may mangyari? Paano kung hindi naging maganda ang karanasan? At higit sa lahat, paano kung hindi kami maging close tulad ng dati? Ang mga tanong na ito ang bumalot sa akin ng ilang araw matapos ang tawag niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw sa akin, hindi ko na kayang palampasin ang pagkakataong ito. Kaya isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin mula sa bintana ng aking kwarto, nagdesisyon akong tawagan siya muli. Narinig ko ang kanyang sigaw sa kabilang linya nang sabihin ko, "Tatay, sigurado ka ba sa plano mo? Gusto ko talagang gawin ito, pero gusto kong maging handa tayo." Tumawa siya, malambing at puno ng sigla. "Anak, dito na tayo magsisimula. Hindi lang ito isang biyahe, ito ay muling pagkikita ng puso natin. Maghahanda ako ng lahat, asikasuhin natin ng maayos para walang problema." Habang nakikinig sa kanyang mga plano, mga lugar na pupuntahan, mga pagkain na kakainin, at mga kwento na aming muling bubuuin, nararamdaman ko ang pag-asa na unti-unting sumisibol sa aking puso. Parang ang bawat mensahe niya ay isang paanyaya sa isang bagong yugto ng aming buhay, isang pagkakataon na muling magtagpo ang aming mga pangarap. Hindi ko na mahintay ang araw na yon, ang araw na kami ay maglalakbay patungo sa mga baybayin ng Mindoro, dadalhin ang aming mga kwento, at bubuo ng mga bagong alaala na hinding-hindi malilimutan. Ngunit hindi ko alam na ang paglalakbay na ito ay magdadala hindi lamang ng kasiyahan, kundi pati na rin ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa aming pamilya, lihim na magpapabago sa lahat ng aking akala tungkol sa tatay ko at sa aming nakaraan. Ang mga araw bago ang aming pag-alis ay puno ng paghahanda at pag-aayos ng mga detalye. Si Tatay Delfin ay naging abala sa pagbuo ng itineraryo, nagpadala ng mga larawan ng mga lugar sa Mindoro na gusto niyang ipakita sa akin, ang mga puting buhangin ng Sabang, ang malaparaisong tubig sa Pandan, at ang mga makukulay na bangka sa bayan ng Roxas. Habang pinagmamasdan ko ang mga litrato, hindi ko maiwasang mapangiti at mag-isip kung gaano kahaba ang landas na dinaraan namin upang muling magtagpo. Ako si Marikit, at ang paglalakbay na ito ay tila isang panibagong simula para sa amin ni Tatay. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho dito sa Santa Rosa, sinigurado kong malinis ang aking mga gamit, maayos ang pasaporte, at handa ang lahat para sa aming pag-alis. Sa tuwing tumatawag si Tatay para magbigay ng update, ramdam ko ang excitement sa kanyang boses na parang bata na nag-aabang ng Pasko. Hindi maikakaila na sa likod ng lahat ng kasiyahan ay may konting kaba. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga tanong, paano kung may hindi inaasahang mangyari? Paano kung hindi kami maging close tulad ng dati? Ngunit sa bawat pag-uusap namin ni Tatay, unti-unti akong nahuhulog sa kanyang plano, sa pangakong muling paglalapit, sa pag-asang mabubuo naming muli ang mga sirang piraso ng aming relasyon. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa telepono, sinabi niya, "Marikit anak, hindi lang ito basta bakasyon. Para sa akin, ito ay pagkakataon na itama ang mga nakaraan at ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal." Napaiyak ako nang marinig iyon. Hindi ko inakalang ganun pala kalalim ang nararamdaman niya. Pagdating ng araw ng aming pag-alis, damang-dama ko ang kaba sa dibdib. Naglakad kami papuntang terminal ng bus papuntang Manila, dala ang aming maliliit na bag na puno ng pangarap at pag-asa.
Habang tinatanaw ko ang mga nagmamadaling tao sa paliparan ng Ninoy Aquino, naisip ko kung gaano nakatagal ang pagitan namin ni tatay at kung gaano ko na nga ba siya namimiss. Si tatay, bagamat medyo napuputol sa boses dahil sa edad, ay puno ng sigla at determinasyon. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon, suot ang kanyang paboritong tsinelas na gawa sa banig na tila ba naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang kanyang pag-aalala na maayos ang lahat. Sa loob ng eroplano, habang hawak ko ang kamay niya, naisip ko ang mga kwento niya tungkol sa Mindoro, mga araw ng pagkabata na puno ng saya, mga laro sa tabing dagat, at malamig na simoy ng hangin na pumapawi sa init ng araw. Hindi ko maiwasang mangarap na ang mga sandaling iyon ang magiging simula ng isang bago naming pagkakaibigan at pagmamahalan bilang mag-ama. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-asa, may isang bagay na hindi ko pa alam, isang lihim na matagal nang nakatago sa puso ni tatay, isang lihim na maaaring magdulot ng alon sa aming paglalakbay na hindi namin inaasahan. Habang lumilipad ang eroplano patungo sa Mindoro, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayaring paparating na magsusubok sa aming samahan at magpapabago sa lahat ng aking akala tungkol sa aming pamilya. Hindi ko malilimutan ang unang sandali nang makarating kami sa Mindoro. Ang init ng araw ay sumalubong sa akin, kasabay ng maalinsangang simoy ng dagat na unti-unting pumawi sa mga pagod ng biyahe. Si Tatay Delfin ay tila muling nabuhay, ang mga mata niya ay kumikislap na parang bata na naglalaro sa tabing dagat. Dala namin ang mga bag habang naglalakad patungo sa maliit na karinderya sa tabi ng pier, kung saan naramdaman ko ang tunay na lasa ng probinsya. Ang halimuyak ng asin, ang tunog ng mga bangkang nagkikiskisan sa tubig, at ang mga tawanan ng mga mangingisdang nagbabalik mula sa dagat. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa wakas, narito na kami sa lugar na matagal na niyang ikinukwento. Sa bawat hakbang namin sa mabuhanging dalampasigan ng Sabang, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon, hindi lamang sa lugar, kundi sa taong kasama ko. Ang aking tatay, na matagal nang naging malayo, ay muling naging malapit sa puso ko. Habang naglalakad kami sa gilid ng dagat, inalala ko ang mga kwento niya tungkol sa kanyang pagkabata. Kung paano siya naglalaro ng tagu-taguan sa mga punong bakawan, ang mga araw na puno ng saya at tawanan kasama ang mga pinsan, at ang mga simpleng buhay na puno ng pagmamahal. Napansin ko kung paano siya tumitingin sa paligid, tila ba binubuhay muli ang mga alaala sa bawat tanawin. Sa isang bahagi ng dalampasigan, may isang maliit na kubo na ginawang kanlungan ng mga mangingisda. Doon kami naupo at nagbahagi ng mga kwento habang pinagmamasdan ang mga alon na humahampas sa baybayin. Ang init ng araw ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa mukha ni tatay at sa mga sandaling iyon para akong bumalik sa mga araw ng aking pagkabata, isang panahon na puno ng saya at walang iniintinding problema. Ngunit hindi lang puro saya ang naramdaman ko. Sa ilalim ng araw at dagat, may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Bakit nga ba naging ganito ang distansya namin ni tatay? Ano ang mga dahilan kung bakit kami nawalan ng koneksyon? Habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko na marami pang bagay ang kailangang ayusin at hindi magiging madali ang aming paglalakbay. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa harap ng maliit na bodega na nagbebenta ng mga sariwang isda, nagsimula siyang magkwento ng mas malalim na bahagi ng kanyang buhay, mga bagay na hindi niya nasabi noon. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon at ang kanyang boses ay may halong lungkot at pag-asa. Sinabi niya na maraming taon siyang nagtrabaho ng malayo, nagtiis sa lungkot at pangungulila, ngunit hindi niya kailanman nakakalimutan ang aming pamilya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita at sa kabila ng mga taon na lumipas, naramdaman ko ang init ng pagmamahal na hindi kailanman naglaho. Sa gabing iyon, nagkaroon kami ng isang tahimik na pangakong hindi na namin hahayaang mawala muli ang aming samahan. Ngunit habang ang buwan ay unti-unting lumalabo sa kalangitan, hindi ko alam na ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pangyayaring magpapasubok sa aming tiwala, magdadala ng mga lihim na matagal nang tinatago, at magpapabago sa lahat ng aking inakala tungkol sa aking tatay at sa aming pamilya. Ang paglalakbay namin ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga alon ng pagbabago ay unti-unting lumalapit.
Sa ikalawang araw ng aming paglalakbay, nagpasya kaming maglakad papunta sa bayan ng Roxas, isang maliit na komunidad na kilala sa mga makukulay nitong bangka at masiglang pamilihan. Ang araw ay mainit, kaya't pumili akong magsuot ng simpleng puting blouse at maong na shorts, kasabay ng aking tsinelas na bahagyang nadudumihan ng buhangin habang kami naglalakad. Si tatay naman ay naka-light blue na polo at maong na pantalon, dala ang kanyang paboritong sombrero na tila babahagi na ng kanyang pagkatao. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang saya sa kanyang mga mata, ang saya ng isang taong muling nakakakita sa ganda ng kanyang bayan. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa araw na iyon, tila ba ang bawat sandali ay isang pahina ng nobela na isinusulat ng tadhana. Habang naglalakad kami sa makipot na daan patungo sa pamilihan, napansin ko ang mga nagtitinda ng sariwang isda, mga gulay, at mga produktong gawa ng kamay. Ang hangin ay may halong amoy ng dagat at sariwang prutas, at ang mga tao ay masayahin at palakaibigan, isang kaaya-ayang pagbabago mula sa madulas at maingay na lungsod na aking kinagisnan. Dumaan kami sa mga tindahan ng mga lokal na handicraft, kung saan nagbili ako ng mga palamuti na gawa sa kawayan at mga shell na gagamitin naming souvenir. Si tatay ay nagkwento tungkol sa mga araw na siya'y bata pa, kung paano niya tinutulungan ang kanyang ama sa paghahanda ng mga lambat at pagsasaayos ng mga bangka. Habang siya'y nagkukwento, napansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, hindi lang nostalgia, kundi isang pagnanais na maipasa ang mga kwentong ito sa akin, na parang isang pamana. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, napansin ko ang isang maliit na tindahan na may mga lumang litrato sa labas. Pinuntahan namin ito at doon ay nakatagpo kami ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena. Siya'y may maamong mukha at nakasuot ng simpleng saya at blusa na may kwintas na mga perlas na tila ba sumasalamin sa kanyang mga alaala. Nang makita niya si tatay, ngumiti siya ng malambing at niyakap siya ng mahigpit. "Delphine, anak, ang tagal na nating hindi nagkikita," sabi ni Aling Nena, may halong saya at lungkot. "Halika, kwentuhan tayo ng mga lumang panahon." Ako ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang kanilang pagkikita. Hindi ko alam ang buong kwento ni Aling Nena, ngunit ramdam ko na siya ay may mahalagang bahagi sa buhay ni tatay. Isang bahagi na tila ba matagal nang naiwang nakatago sa dilim ng nakaraan. Habang nag-uusap sila, unti-unting naibunyag ang mga lihim ng nakaraan, mga pangyayaring hindi nabanggit sa mga kwento ni tatay noon. May mga pangyayaring puno ng pagsubok, mga desisyong mahirap, at mga pagkukulang na nag-iwan ng bakas sa kanilang buhay. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon, na para bang bawat pangungusap ay isang sugat na unti-unting nagiging sugat na maghilom. Pagkatapos ng mahabang kwentuhan, nagpasya kaming magpahinga sa isang maliit na kainan sa tabi ng ilog. Umorder kami ng mga lokal na pagkain, sinigang na isda, inihaw na pusit, at malamig na buko juice. Habang kumakain kami, tiningnan ni tatay ang aking mga mata at sinabi, "Marikit, alam kong marami tayong kailangang pag-usapan. Hindi lahat ng bagay ay madali, pero handa akong harapin kung anuman ang darating." Hindi ko mapigilang mapangiti sa kanyang mga salita. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang aming paglalakbay ay hindi lang tungkol sa mga lugar na aming bibisitahin, kundi sa muling pagtuklas sa isa't isa, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagmamahal, at sa mga pangarap na hindi pa tapos. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kwento, may mga aninong unti-unting lumalapit, mga lihim na handang sumabog at baguhin ang lahat ng aking inaasahan tungkol sa tatay ko at sa aming pamilya. May mga tanong na hindi ko pa nasasagot at mga pangyayaring hindi ko pa nakikita sa malayo. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pagsubok na hinding-hindi ko inaasahan. Hindi ko pa rin maisip kung paano nangyari ang lahat. Habang nagpapahinga kami sa tabi ng ilog, ang mga kwento ni tatay ay unti-unting bumukas at kasama nito ang mga damdaming matagal nang nakatago sa kanyang puso. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa gabing iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga taon ng pagkakalayo, ang mga salita na hindi nasabi, ang mga pangakong nasira, at ang mga pangarap na naantala. Habang nakatingin ako sa ilog na dumadaloy sa harap namin, naisip ko kung paano namin haharapin ang mga bagay na ito. Paano ba namin aayusin ang aming relasyon?
paano namin maitatama ang mga pagkukulang ng nakaraan, at higit sa lahat, paano kami magpapatuloy mula dito. Tatay Delfin, na dati kong kilala bilang isang masayahin at pabiro na ama, ay nagpakita ng ibang mukha, isang tao na puno ng pagsisisi at pag-asa. Marikit. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at determinasyon. Alam kong hindi naging madali ang lahat para sa atin. Pero nandito ako ngayon, handang ayusin ang lahat. Hindi ko gustong masayang pa ang mga sandaling ito. Hindi ko maiwasang maiyak habang pinapakinggan siya. Ang mga luha ko ay hindi lang dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pag-asa na muling magkakaroon kami ng pagkakataon na buuin ang aming pamilya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal, isang pagmamahal na hindi kailanman nawala sa kabila ng distansya at panahon. Ngunit habang pinapakinggan ko siya, may bahagi ng puso ko na natatakot. Natatakot ako sa mga bagay na hindi niya nasabi, sa mga lihim na maaaring magdulot ng sakit. Alam kong may mga kwento siya na hindi pa handang ibahagi, at alam kong darating ang araw na kakailanganin kong harapin ang mga iyon. Habang naglalakad kami pauwi sa aming tinutuluyang maliit na bahay sa tabing dagat, naisip ko ang mga posibilidad. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang simpleng bakasyon. Ito ay isang paglalakbay patungo sa puso ng aming pamilya, sa mga sugat na kailangang paghilumin, at sa mga pangarap na kailangang tuparin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin, hindi ako nag-iisa. Ang tatay ko ay nandyan, handang samahan ako sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, at kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok, handa akong harapin ang lahat para sa aming pamilya. Ngunit ang gabi ay may dalang mga lihim. Sa dilim ng aming kwarto, habang ako'y nagpapahinga, may mga tunog na hindi ko maintindihan. Mga bulong na tila ba nagmumula sa nakaraan, mga aninong nais bumalik upang baguhin ang lahat. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pangyayaring magpapabago sa lahat ng aking inakala tungkol sa tatay ko at sa aming pamilya. Walang inasahan, isang gabi habang naglalakad kami sa tabing dagat, may isang kakaibang nangyari. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa gabing iyon, ang tahimik na alon at malamlam na buwan ay tila nagdala ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Habang kami ni Tatay Delfin ay naglalakad, may narinig akong bulong mula sa likod ng mga punong niyog. Huminto kami, at nagtinginan. Ang hangin ay tila tumigil, at ang paligid ay puno ng misteryo. Biglang may lumabas na isang matandang lalaki na may puting balbas at mahahabang buhok. Nakasuot siya ng luma at simpleng barong Tagalog, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kwento. Delfin, ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko alam kung ano ang aking narinig. Sino siya? Paano niya kilala si tatay? Ang aking puso ay mabilis na pumintig habang tinitingnan ko ang hindi inaasahang bisita. Si tatay ay tila nanginginig, pero tinugon niya ito ng may paggalang. Lolo Tomas, anong ginagawa mo dito? Ang matanda, si Lolo Tomas, ay may dalang isang lumang kahon na may mga ukit ng mga simbolo na hindi ko maintindihan. Ito ay bahagi ng nakaraan na kailangan mong harapin, Delfin, sabi niya. Hindi mo maaaring takasan ang mga pangakong ginawa mo noon. Ako ay nagulat at may halong takot. Ano kaya ang mga pangakong iyon? Bakit ito ngayon lamang lumabas? Napansin kong tumitig si tatay sa kahon, ang mga mata niya ay puno ng mga alaala na tila ba masakit balikan. Marikit, sabi ni tatay, hawak ang aking kamay ng mahigpit. May mga bagay sa buhay na hindi natin madaling ipaliwanag. Ito ang dahilan kung bakit matagal na akong naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo, ang nakaraan at ang kasalukuyan. Nararamdaman ko ang bigat ng mga salita niya, ngunit hindi pa rin ako handa sa mga susunod na mangyayari. Si Lolo Tomas ay nagbigay ng babala. Ang mga lihim na ito ay maaaring magbukas ng mga sugat na matagal nang natatago. Kailangan mo nang harapin ang lahat, Delfin, para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Sa gabing iyon, habang papalayo si Lolo Tomas, alam kong may mga bagong kabanata ang bubuksan, mga kwento ng nakaraan na magpapabago sa amin ni tatay at magdadala ng mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Ang aming paglalakbay ay hindi lang tungkol sa mga magagandang tanawin o kwentong pambata. Ito ay tungkol sa mga lihim, mga pangako, at mga sugat na kailangang paghilumin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ito, pero isa ang sigurado ako.
ang aking buhay at ang buhay ni tatay ay hindi na magiging pareho pagkatapos ng gabing iyon. At sa kabila ng lahat, ang aming samahan ay masusubok sa mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Ang hangin sa tabing dagat ay malamig at tila ba nagdala ng bigat ng mga lihim nang bumalik si Lolo Tomas sa aming maliit na kubo kinabukasan. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa araw na iyon, unti-unting bumukas ang pinto ng nakaraan na matagal nang nakabaon sa puso ng tatay ko at sa puso ko rin. Dala ni Lolo Tomas ang lumang kahon at sa loob nito ay mga dokumento, litrato at mga sulat na tila ba mga piraso ng isang puzzle na matagal nang pinagtabi. Delphine, sabi niya, ito ang kwento na kailangang malaman ng iyong anak. Hindi ito madali, pero ito ang susi upang maintindihan ng lahat. Si tatay ay tumango, nanginginig ang mga kamay ng unti-unting tinanggal ang takip ng kahon. Nang makita ko ang mga lumang litrato ng kanyang kabataan, ng isang babaeng may malambot na ngiti at mga mata na puno ng pangarap, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa dibdib. Sino siya? Tanong ko, pilit kinukubli ang kaba. Si tatay ay huminga ng malalim. Siya si Aling Luningning, ang unang pag-ibig ng buhay ko. Ngunit may mga bagay na pumigil sa amin, mga pangyayari na hindi natin kontrolado. Habang pinagmamasdan ko ang mga larawan, narinig ko ang mga kwento ng mga pangyayaring naghiwalay sa kanila, mga problema sa pamilya, kahirapan at mga maling desisyon. Hindi lang ito kwento ng pagkakahiwalay, kundi kwento ng mga pangakong hindi natupad at mga sugat na hindi naghilom. Habang nag-uusap kami, napagtanto ko na hindi lang kami ang may mga lihim sa pamilya. Ang bawat tao ay may kwento na kailangang marinig, mga sugat na kailangang paghilumin. At para kay tatay, ang pagharap sa mga ito ay isang pagsubok ng kanyang tapang at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng mga kwento, may isang sulat na bumihag ng aking atensyon. Ito ay mula kay Aling Luningning, isang liham na tila ba naglalaman ng isang huling paalam at isang babala. Marikit, sabi ni tatay habang hawak ang sulat, ito ang dahilan kung bakit maraming bagay ang naging komplikado. May mga tao na ayaw nating makaalam ng katotohanan. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita. Ang lihim ng nakaraan ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o pamilya. Ito ay tungkol sa mga panganib na nagkukubli sa mga anino, panganib na maaaring magbago ng lahat. Hindi ko alam kung paano kami makakatakas sa mga aninong ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming paglalakbay ay naging mas malalim kaysa sa inaasahan. At habang binubuksan namin ang mga pinto ng nakaraan, ang kinabukasan ay nagiging isang misteryo na puno ng mga tanong at pagsubok na kailangan naming harapin. Ang init ng araw ay tila sumabog sa aming maliit na kubo nang unti-unting lumalawak ang mga lihim ng nakaraan. Ako si Marikit, 27 anyos. At sa araw na iyon, ramdam ko ang bigat ng mga katotohanang bumabagsak sa akin na parang malalaking bato. Hindi ko akalain na ang paglalakbay na ito ay magiging isang pagsubok na magsusubok sa aking katatagan, sa aming samahan ni tatay, at sa lahat ng bagay na akala ko ay totoo. Sa bawat sulat, litrato, at kwento na inilalabas ni tatay mula sa lumang kahon, lumalalim ang pagkakaintindi ko sa kanyang buhay. Isang buhay na puno ng mga pagsubok, paghihirap, at mga desisyong hindi niya ikinuwento noon. Nakita ko ang mga larawan ng mga taong hindi ko kilala, mga pangalan na hindi pamilyar, at mga pangyayari na nagdudulot ng kirot sa kanyang mga mata. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pangakong hindi natupad, mga pangakong nagdulot ng distansya at pagkalito sa aming pamilya. Ang mga lihim na ito ay hindi lamang simpleng mga kwento, ito ay mga sugat na matagal nang naghihilom at ngayon ay muling bumuka na nagdadala ng sakit at kalituhan. Habang pinagmamasdan ko siya, nakita ko ang kanyang mga mata, punong-puno ng pagsisisi at pangarap na maayos ang lahat. Ngunit naramdaman ko rin ang takot na baka ang mga lihim na ito ay magwasak sa aming relasyon. Ang bigat ng mga pangyayaring ito ay parang bagyong sumasalanta sa aming mga puso na tila ba hindi namin makayanan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nagbago, ang pagmamahal niya sa akin. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at mga lihim, naroon pa rin ang kanyang pagnanais na muling buuin ang aming pamilya. At sa kabila ng sakit, ako ay naniniwala na may pag-asa pa. Ang aming paglalakbay ay umabot sa sukdulan ng emosyon.
Ang mga kwentong bumabalot sa nakaraan ay naging sunog na nagliliyab sa aming mga puso, ngunit ito rin ang nagbigay liwanag sa landas na kailangang tahakin. Hindi madali, ngunit kailangan naming harapin ang mga ito ng magkasama. Habang papalapit ang gabi, ang aming mga puso ay puno ng mga tanong, mga pangarap, at mga pangakong kailangang tuparin. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang simpleng bakasyon. Ito ay isang laban para sa pagkakaunawaan, para sa pagmamahal, at para sa kinabukasan ng aming pamilya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang tiyak, ang aming kwento ay patuloy na susulat, puno ng mga pagsubok, mga lihim at pagmamahal na hindi matitinag. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng Mindoro, ang mga kulay ng langit ay naghalo-halo, pula, kahel at dilaw na para bang sumasalamin sa mga emosyon na bumabalot sa akin. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa gabing iyon, naramdaman ko na ang aming paglalakbay ay umabot na sa pinakamatinding bahagi. Ang sandali na maghahatid ng sagot, ngunit magbubukas din ng mas malalalim na tanong. Kasama si Tatay Delfin, kami ay nakaupo sa tuktok ng isang mataas na burol na tanaw ang buong baybayin. Ang hangin ay malambing, ngunit puno ng tensyon. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang mga bagong katotohanan na unti-unting lumalabas. Mga lihim, mga pangakong nabigo, at mga sugat na kailangang paghilumin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas mula sa kanya. Marikit, ang kanyang boses ay may halong pag-asa at pangako. Ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Marami pa tayong kailangang tuklasin at marami pa tayong kailangang ayusin, ngunit hindi na tayo mag-iisa. Napatingin ako sa kanyang mga mata na puno ng katotohanan, pag-ibig at pagsisisi. Sa sandaling iyon, alam kong anuman ang dumating, haharapin namin ito ng magkasama. Hindi na kami mga estranghero, kami ay pamilya na may mga sugat ngunit puno ng pagmamahal. Ngunit bago kami tuluyang bumaba sa burol, may isang lihim na bumalot sa paligid, isang lihim na hindi pa namin nalalaman, isang pangyayaring magbabago ng lahat. Isang telepono ang biglang tumunog mula sa bulsa ni Tatay at nang sagutin niya, narinig ko ang isang boses na malamig at pamilyar na nagbanta. Hindi pa tapos ang lahat, Delfin. Hindi mo matatakas ang nakaraan. Ang mga salita ay tumimo sa aming mga puso, nagdulot ng takot at pag-aalala. Ang aming paglalakbay ay nagiging isang labanan hindi lamang para sa aming relasyon, kundi para sa katotohanan at kalayaan mula sa mga aninong sumusunod sa amin. Habang tumitig kami sa paglubog ng araw, alam kong ang kwento namin ay hindi pa nagtatapos. May mga lihim pa kaming kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang paghilumin, at mga laban na kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang pangako na hindi mawawala. Ang pangakong kami ay magkasama sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, anuman ang mangyari. At sa paglipas ng mga araw, ang aming kwento ay patuloy na isusulat, isang kwento ng pagmamahal, pagsubok, at pag-asa na hindi kailanman mawawala sa puso namin ni Tatay Delfin.